Excited na po ba kayo na makinig? Okay? Handa na po ba tayong tumanggap ng salita ng ating Panginoon sa hapong ito? Amen? Wow. Nakikita ko yung mga ngiti. Walang ngiting excited. Ayan. Muli ng Panginoon. Sa ating pagdiriwang ng ika-39 anniversary ng Mount Zion, the Assembly of the Faithful, na may temang United in Spirit, Together in Peace, tunay pong isang malaking karangalan na makasama natin ang isang lingkod ng Panginoon na ginagamit sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga puso habang ating pinapakilala ang ating pangunahing tagapagsalita sa hapong ito, ang ating mahal na Bishop Jonel Milan. Si Bishop Jonel po ay isang lingkod ng Panginoon na nangungunang tagapangasiwa ng Hope of Glory Community. Isa pong iglesia sa Marilao, Bulacan. At ang headquarters niya sa Marilao, Bulacan. Sa kanyang iglesyang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon ay kanyang pinangunahan ang pagdami ng mga disciples, paghubog ng mga leaders, at pagpapalakas ng iglesia sa aktibong pakikibahagi sa misyon ng Diyos sa bansa. Siya ay aktibo sa mga kilusang naglalayong magdala ng pagbabago sa ating bayan. Kabilang ang Asin at Ilaw movement na nagsusulong ng matalinong pagboto at mabuting pamamahala. Kabilang din po ang PATHOM or Parents and Teachers Hope of the Motherland na tumututok sa pagpapalakas ng pamilya at edukasyon. Bahagi din po siya ng mas malawak na pagkilos ng mga iglesia sa bansa sa pamamagitan ng kanyang leadership sa PCEC or Philippine Council of Evangelical Churches. At isa sa mga aktibong pinamumunuhan niya yung PHIN-MIPHEN or Philippine Missions Fellowship Network. Isang missions network sa ilalim ng PCEC na tumutulong immobilize ang mga churches para sa missions dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Hindi lamang po iyon, siya ay naging bahagi isa po siya isa siyang leader or chairman ng Board of Trustees ng Campus Crusade for Christ or ngayon tinatawag na Cru Philippines, kung saan marami siyang natulungan sa paghubog ng mga kabataan at leader para kay Kristo. Siya ay bahagi ng Care for Philippines prayer movement at iba pang pambansang kilusan ng panalangin tulad ng National Day of Prayer. Siya ay tumutulong pag-isahin ang mga simbahan tungo sa pananalangin at pagbabago ng ating bayan. Mga kapatid, siya rin ay isang life coach, family counselor, at naging bahagi or aktibong bahagi ng mga programa sa DZAS katulad ng Heartline at Family Matters. Patuloy na nagiging instrumento ng pagpapala at paghubog sa maraming buhay. At hindi lamang mayaman sa karanasan, kundi pati sa kaalaman. Nagtapos po ang ating bishop ng kanyang Master of Christian Leadership at Master of Divinity sa Asian Theological Seminary. At may karagdagang mga pagsasanay sa counseling mula sa CEFAM or Center of Family Ministry ng Ateneo de Manila University. At bilang patunay ng kanyang impluensya sa Body of Christ, siya ay naimbitahang manalangin sa inauguration ng dating Pangulong Benigno Aquino III. At kinikilala siya bilang spiritual advisor sa pambansang antas. Sa kanyang kaalaman, karanasan, at higit sa lahat, puso para sa ating Panginoon, wala pong duda
na ang mensahe na ating maririnig ngayon ay magpapalakas, magpapatibay, at magbubuklod sa atin bilang isang katawan ni Kristo. Kaya mga kapatid, tumayo po tayong lahat. Yan, bigyan po natin ng isang mainit at masigabong pagtanggap ang lingkod ng Panginoon, ang lingkod ng Diyos, Bishop Jonel Milan. Maraming salamat, Pastor Sep. Tayo po makakaupo na. Maraming salamat po sa... okay lang po. Yan. Okay lang. Sige. Maraming salamat, Pastor Paul, at sa buong leadership po ng simbahang ito. At sa lahat ng mga kapastoran na narito, magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon! Tatlo lang kausap ko pala. Tayo na lang mag-usap. Magandang hapon. Hindi, meron pala doon. Magandang hapon po! Maraming salamat po. Ako po galing po sa Bataan at sa isang ating pong programa ng National Disciple Making Campaign. Kami po ng Bishop Noel Pantoja ay galing ang pumunta doon. Akin po ang umaga, kanya po ang hapon. At nire-request siya na mag-extend pa ako. Sabi ko, hindi po pwede sapagkat may nauna akong commitment. At ang totoo gusto nila mananghalian pa ako. Sabi ko, hindi na ako manananghalian. May hapunan naman siguro doon sa pupuntahan ko. It is an honor and privilege to be invited here. And I am excited sa tema po ninyo. Ano po ang tema po ng anniversary? Ano po? Ayan, basahin po natin. Ayan. Hindi ito. Ano po ang tema? Pakisigaw nga po. Yan ay halaw sa Ephesians chapter 4. Mga kapatid, mga kaibigan, kung merong paboritong topic ang Panginoon sa Biblia, ito ay ang topic na napili ninyo. United in love in the band of peace. Mahalaga, mga kapatid, mga minamahal, na maunawaan natin ano ba ang gusto sabihin ni Apostle Paul sa mga talatang ito. At sa ating magkapatuloy, hiningan ko po tayong lahat ay tumayo at basahin natin ang salita ng Panginoon. And let the Word of God speak to all of us this afternoon. Ephesians chapter 4, verses 1 to 6. Are you ready for the Word of God? Dalawa lang . Are you ready for the Word of God? Amen. Sabihin po natin sama-sama, I am ready for God's Word. Basahin po natin sa tanong Panginoon, verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Doon po kinuha yung ating pong tema. There is one body and one Spirit, just as you were called to one when you were called. One, and who is over all and through all and in all. The Lord bless us. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, payapain mo ang aming puso. Let our mind and heart be settled at this moment as we focus on your holy word. The centrality of your word, Lord God, where your Spirit is revealing Himself. Lord, we thank you because we know that you will speak to each and every one of us, whether visitors or members or leader of the church. And that we pray, God, that you will make our hearts receptive to your holy word right now. This is our prayer. In Jesus' name. All God's people shout and say, praise the Lord. Tayo makakaupo na po. Glory to God. When the Apostle Paul talks about the unity of the believers, napakahalaga po na maunawaan nating lahat. As I have said, this is actually very close sa heart ng ating Panginoong Jesus. In fact, this was His prayer. Ang panalangin niya ay ang kanyang mga alagad ay maging iisa. At ang kanyang panalangin ito ay alam ni Apostle Paul. Kaya po, kanya pong binibigyan diin sa mga talatang ito. At sa ating pagdiriwang ng ating anniversary, napakaganda na maunawaan natin lalim, lawak, at tayog ng kahulugan ng mga talata pong ito. Ng panawagan tungkol sa ating pagkakaisa
sa Espiritu Santo. Sino po dito ang tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Pwede sumigaw ng malakas na Amen. Siya ang dahilan ng ating pagkakatipon sa lugar na ito. Siya ang dahilan kaya tayo nararito, sapagkat siya ay nasa puso natin at ang kanyang katapatan, you as God's faithful, ay siyang nagdadala sa atin para patuloy na magkaisa. But unity is being threatened regularly. Halimbawa, ang ating bansa ay natithreaten ang ating unity. Nadidivide tayo ng politika. Tama ko ba? Nadidivide tayo ng kulay-kulay. Ikaw ay pula, ikaw ay berde, ikaw ay dilaw, ikaw ay pink. Abay, huwag kayong pumayag. Kayo ay hindi kulay. Tayo ay tao. Amen? We should never be divided by colors. Ang isang pamilya na nagkakaisa. Pero pagdating sa pag-uusap sa mana. Alam niyo yung mana? Pag namatay na yung magulang, pag ang pag-uusapan yung mana, nawawala ang pagkakaisa. Nangyayari ba yon? Wala tayong kausap pa. Di ba? We hear stories after stories. Pagdating sa mana, naalala ko yung aking biyanan ay nagtanong sa akin sapagkat hindi nagkakaunawaan yung kanyang mga anak. At ang sabi sa akin, ikaw ba bilang pastor at tagapayo sa radyo pa man din, ano mapapayo mo sa akin? Sabi ng biyanan ko, pinag-uusapan yung mana-mana nila eh. So nagkakatampu-tampuhan yung anak niya. Ako ba tinanong? Abay, syempre, isa sa tagapagmana ay asawa ko eh. Di ba? So sabi ko, hindi kaya siya nagkakamali. Ako tinatanong niya. Sabi ko, tatay, tinanong niyo na rin lang po ako. Para sa akin, pag-uusapan ay ang kabuhayan ninyo at ng inyong mga anak, huwag ninyong isasali ang mga manugang ninyo. Kahit ako ang pinakamabait sa manugang ninyo, huwag ninyo akong isali, ika ko. Kasi, yung mga anak niyo po, 6, lumaki yan sa isang hubog sa ilalim ng inyong pamamahala. Mag-away-away man yan, basta walang sasawsaw, magkakaayos din. May kausap ako? Magka-diferensyahan man, basta walang sasawsaw, magkakaayos din. Ayun po. So, natuwa yung biyanan ko. Natuwa. Kaya binigyan ako ng bahay at lupa. Kaya pag nag-aaway kami mag-asawa, hindi ko siya mapaalis. Lumayas ka sa bahay mo. Hindi ko masabing gano'n. Bahay niya yun eh. Ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, thank you. When it comes to unity, it does not mean smooth sailing. Walang problema. Sa lahat ng larangan, maging ito'y sa bansa, maging ito'y sa pamilya, maging ito'y sa simbahan. Nandiyan ho ba kayo? You can never find a church na merong unity na walang friction. In fact, the very unity that the Bible is talking about ay yung pong unity despite of differences, despite of conflicts, despite of friction. Yun po. At yun ang nais ng Panginoon sa inyong simbahan, sa inyong pagkapatuloy. We can never achieve a unity na lagi smooth sailing. Pero strong unity na in spite and despite of differences, friction, conflict, walang iwanan. Amen? Sigaw nga tayo, walang iwanan. Parang mahina, parang may mga balak mang iwan na. Lakasan niyo, walang iwanan. Mga kapatid, may the Lord speak to our hearts. When the Apostle Paul talks about the unity, sabi niya sa verse 2, ay mapakaliwanag. It is unity in the Spirit in the bond of peace. Unity of the Spirit in the bond of peace. 3 bagay po ang kailangan natin maunawaan, mga kapatid, mga minamahal.
Una, this unity is something that you and I must simply accept. Everybody shout and say, accept. Lakasan niyo po, accept. It is a gift to accept. Ikaw, nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Hindi ko, makata na ako, sorry. Nang isilang, sino dito ang merong kapatid? May higit sa isa sila, Yun, thank you. Nang isilang ka at yung kapatid mo, binigyan ba kayo ng option? Ito ba gusto mong kapatid? Ito ba? At kung hindi, babalik ka sa tiyan ng nanay mo. Were you given the option? No way! You and I were never given an option. Paglabas mo, nakita mo yung kapatid mo, wala ka na magagawa. Kapatid mo na yan. Tama ho ba? Ganun din. Nang tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas, ikaw ay napabilang sa kanyang pamilya. At nang mapabilang ka sa pamilya ng Diyos, nakita mo yung katabi mo, wala ka na magagawa. Kapatid mo na yan sa Panginoon. Taas mo kanang kamay mo, taas mo kanang kamay, everybody. Tapi kayo minasa kanan mo, sabi mo, tanggap na kita. Wala na akong magagawa. Ayan. You and I must understand that the unity we want is something that we have to simply accept. You have no option. When you accepted the Lord Jesus Christ, you belong to the family of God, and everyone who also belong in the same family is actually a gift of God to you, whether you like that person or not. Kung minsan nga, kung sino pa yung ayaw na ayaw mong makita. Yung pa ang una mo nakikita pagising mo sa umaga. At kung sino pa yung ayaw mong makatabi, yung pa ang nakakatabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, yan ba? Alam nyo ba? Ang Diyos ay seryoso sa kanyang hangarin na pag-isahin tayo. Kaya kung sino pa iniiwas-iwasan mo, gumagawa siya ng paraan para hindi mo maiwasan yan. Lagi mo nakikita. Kasi gustong ipakita sa iyo ng Panginoon na yung unity na dapat mong tanggapin ay hindi ito nakadepende kung gusto mo o hindi. This is a reality that you and I must accept. And when we begin to accept it, that's the time we will enjoy the unity that God has given us. Hallelujah. Praise the Lord. Ano po? Na ika'y tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, ang pangako ng Panginoon, ikaw ay magiging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. He who believes, he who receives, He gave them the right to become God's children. We are blessed that we were born and we are living in the Philippines. And in the Philippines, we are taught to believe in Jesus Christ. Amen? That's why I always thank the Lord for Roman Catholic Church. Because if not for the Roman Catholic Church, ang Pilipinas ay Muslim country. Hello? Do you ever realize that? If not for the Roman Catholic Church, the Philippines is a Muslim country. But because of the Roman Catholic Church, the Philippines is the only Christian country in the Far East. Kaya lang, sigaw nyo, kaya lang. Very corrupt. Corrupt na corrupt. Bakit? Kasi, ang naituro sa atin ay isa lang. Dalawa dapat Ilan? Ang naituro lang sa atin, maniwala kay Jesus. Hindi naituro na kailangan tanggapin si Jesus sa puso. Andiyan ho ba kayo? As many, di ba? Sino mang sa kanya ay nanalig at tumanggap, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Dalawa ho. Maniwala ka kay Jesus, sa Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng buhay sa krus, namatay para sa iyo at para sa akin, inilibing, ngunit nabuhay na magmuli. Wala bang palakpak? Wow. Ang Diyos natin ay nabuhay na magmuli. Kalimutan niyo muna ang merienda. Dito muna tayo sa Word of God, ha? Kailangan alerto tayo. Ano po?
Tayong mga Pinoy, naniniwala doon. Pero hindi sapat yun. Ang sabi, dahil naniniwala ka kay Jesus, sino naniniwala kay Jesus? Sumigay malakas na amen. Huwag kang huminto dyan, ang sabi. Kailangan ang Jesus na pininiwalaan mo, na nabuhay na magmuli, ay anyayahan mo sa iyong puso. At mananahan siya sa iyo, siya ang passes mo sa langit. Hallelujah. Amen. Hindi ang sarili mong gawa, hindi ang iyong relihiyon, kung hindi si Jesus lamang. Yan ang mensahe ng pamaypay na ito. Ha? Ito ay pag tinignan nyo, life. Pag binaligtad mo, death. Pag binaligtad mo, life. Pag binaligtad mo, death. Ang ganda, di ba? Ano gusto mo, life or death? Life. Ito ay talata sa Bible. Sabi, for the wages of sin is death. Ibig sabihin ng death, separation. Pag pumunta ka sa burol, naroon yung pinuntahan mo, nakahiga, pero wala na siya doon. Katawan na lang niya yun. Separated na siya sa kanyang katawan. Kaya, death. Hello? Ngayon, dahil daw sa kasalanan, ang bayad, namamatay ang tao. Ayun. Humihiwalay siya. Pero ang pinakamatinding death, hihiwalay ka sa pinagmumula ng buhay at doon ka pupunta sa impyerno. Yun ay dahil sa lahat tayo ay nagkasala. Lahat. Yan ay bad news. Pero pag binaligtad mo, nakalagay bad o may good news after bad news. But the gift of God in Christ Jesus our Lord is eternal life. Ano yung sabihin na eternal life? Na sa buhay na ito, ano man ang mangyari, meron kang kahulugan ng buhay dahil sa iyo ang buhay. Ang pangalan ay Jesus. Amen? At kung mamamatay ka, hindi ka sa impyerno pupunta. Sa langit ka pupunta. Bakit? Dahil nasa iyo ang regalo ng buhay. Sino regalo ng buhay? Si Jesus. Hindi relihiyon. Kaya mga kapatid, sa mga panauhin natin na narito, hindi kayo dumadalo sa isang anibersaryo ng isang relihiyon. Kayo dumadalo sa isang anibersaryo ng pagdiriwang ng kung saan pinagdiriwang ang katapatan ng Diyos sa mga kapatiran sa lugar na ito na hindi lang naniwala, kundi tinanggap si Jesus sa kanyang puso. At kung ikaw ay panauhin at ngayon mo lang naunawaan ito, we want you to have a chance to make a decision to invite Jesus into your heart. Pwede ba tayo lahat yung buko? Ipikit natin ang ating mga mata sa mga sandaling ito. Kumakatok si Kristo, nadinig mo, ngayon, magpasya ka. Sabayan mo ako sa dalangin ito na tao sa iyong puso. Nakikinig sa iyo ang Panginoong Jesus. Sabihin mo ang ganitong panalangin. Panginoong Jesus, naniniwala po ako sa iyo. Kinikilala ko at inaamin na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Binubuksan ko ang puso ko at inaanyayahan kita na manahan at maghari sa aking puso. Tinatanggap ko po ang buhay na wala hanggan, ang kapatawaran, at ang iyong pagmamahal. Salamat po sapagkat ako ngayon ay anak na ng Diyos dahil kay Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen. Let me pray for you. Panginoon, selihan niyo po ang panalangin ito. Ito maging simula ng aming pagpapatuloy sa lumalakang ugnayan sa iyo. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. All God's people shout and say, sa malakas ng palakpak sa Panginoon. Ngayon tayong lahat ay tumanggap na sa Panginoon, whether kangina o noon pa. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya ang katabi mo, kung siya'y tumanggap din kay Kristo, tanongin mo, tumanggap ka na ba kay Kristo? Ha? At sabihin mo, wala na akong magagawa, kapatid na kita. Yan. Mga kapatid, sa mga simbahan, kaya hindi lumalakas ang manifestation ng unity. Dahil mali ang akala mo sa unity. Akala mo ang unity is an option. No, it's not an option. It is something that you have to accept. Na ikaw ay kabilang sa isang pamilya. Sabi ni Apostle John, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you may have fellowship with us.
And our fellowship is with the Father. So the fellowship is not just with the Father, but with us. Kaya whether you like it or not, gusto mo man o hindi, yung kapatid na yan, nakabilang sa simbahang ito, wala ka na magagawa. Tanggapin mo ng masaya. Ayaw tanggapin, Pastor Paul. Ayaw nilang tanggapin. Tanggapin mo na masaya. Amen? Mga kapatid, ang minamahal, this is very important, that we must accept it with joy. Yan ang malaking problema sa mga simbahan. Na parang, kaya lang nagkakaisa dahil pareho kayo ng gusto. Kaya nagkakaisa dahil pareho kayo ng hilig. Kaya nagkakaisa kasi pareho kayo ng kaaway. May ganun, di ba? Meron ganun. Kaya lang nagkakaisa, pareho sila ng kaaway. Wag. Napakasama nun. Yung, kaya lang kayo magkasundo kasi pareho kayo ng kinakainisan. Naku, masama yun. Ano po? Kaya tayo nagkakaisa dahil sa isang Kristo na nasa ating puso. Sabi nila, Bishop, ang nangyayari sa Pilipinas, pati mga Christian, nahahati dahil sa politika. Ano ang problema? Sabi ko, ang problema, immaturity ng mga Kristiyano. Sapagkat hindi darating ang araw na tayo magkakaisa sa politika. Magkakaiba-iba pa rin tayo. Pero ang hiwaga, kahit magkakaiba, hindi nag-aaway. Ba, lima lang yung nag-amen, ha? Di ba? Minsan doon sa national leadership, nag-uusap kami para sa isang posisyon. At pinag-uusapan, sino ang magandang ilagay? At ang sabi ng isang obispo, dapat ang ilagay natin dyan, yung leader na walang kaaway. Friends to all. Sabi na iba, yeah, that's right. Sabi ko, I'm sorry, that's wrong. Nagulat sila. Bakit naman anya? Sabi ko, kung friends to all, ibig sabihin, walang conviction. Andiyan ba kayo? Friends to all Ibig sabihin, doble kara. Kung sino kaharap, hunyango. Andiyan ba kayo? I cannot accept a leader ang naganyan. Pwede na natin ilagay ganito. Ang i-appoint natin dyan ay yung leader na hindi palaaway. Nandiyan ba kayo? May nangaaway, pero siya hindi palaaway. Pwede ba yon? May kausap ba ako? Pagka kasi leader ka, maninindigan ka At pag naninindigan ka, may mga magagalit sa iyo. Ang mahalaga, huwag kang pumapatol. Yun po, huwag kang pumapatol. Kaya ang church na ito ay patuloy titibay ang pagkakaisa kung bakit sa atin tatanggapin natin ang katotohanan. I belong to this family at kahit na ano pa ang diferensyahan, we will never be immature to reject each other kahit magkaiba. Magkaiba ng pananaw. And in fact, we would listen to one another. Sabi nila, kailangan magkaroon tayo ng politician na Christian para ang mga politiko ay nagkakaisa. Ay tignan mo, si Alan Peter Christian, si Sherwin Christian. Nandiyan ba kayo? Kalokohan yun. Kung Christian niya, immature naman, ayaw bubitaw sa posisyon, ano gagawin mo? Di ba? Andiyan ba kayo? Doon tayo sa tama. Sense of right and wrong. Christian man o hindi. Kaya kayong taga Valenzuela, congratulations. Ha? Taga rito, ang bagong lehitimong Senate President ng bansang Pilipinas. Parang hindi kayo nag-amen. Ayaw nyo yata. Pumalakpak nga ang lahat ng nag-amen. Praise God. At natutuwa ako kay Sherwin, hindi nangaaway. Nandumating si Cheese, tinanggap. Nandumating si Joel, tinanggap. Hindi inaway. Yun po, ang gandang maturity yun, di ba? Kaya tuloy ngayon, ang Senado natin nag-function. Kasi,
gumawa ng tamang desisyon si Cheese at saka si Joel. Yung iba nilang kaso, hindi ko sinasama yun. Kailangan harapin nila yon. Ang sinasabi ko, yung kanilang pagpasok sa trabaho, tama yon. Kaya nag-function ngayon ang Senado. No work, no pay. Sigaw nyo nga, no work, no pay. Ay, mga senador, na Facebook ng Facebook, hindi pumapasok, dapat managot sila sa taong bayan. Pumasok ka. At doon ka makipagtaktakan sa Senado. Ibig ko sabihin, mga kapatid, hindi tayo magkakaisa sa pananaw, sa mga desisyon, pero kahit magkakaiba, tanggapin natin. Kapatid pa rin natin sila sa Panginoon. Ngunit, our sense of right and wrong will never be affected by the fact na dahil kapatid kita kay Lord, di kita itutuwid? Hindi. Kung kapatid kita kay Lord, lalo kita itutuwid. Kung ayaw mong patuwid, hindi ko na sagutin yon. Basta kapatid pa rin kita sa Panginoon. Amen? Amen? Parang ayaw niyo maging kapatid ang isa't isa sa Panginoon. Kanina ko pa bigat na bigat kayo. Ano? Sino natutuwa na kapatid niya ang mga kasama niya dito sa Panginoon? Sabi nga ng malakas na amen. Pumalakpak ka ng malakas sa Panginoon. So we have to clear our mind. The unity that the Bible talks about is not uniformity. Na kailangan pare-pareho tayo ng isip. Kailangan pare-pareho tayo ng paraan. Hindi pwede. Ang katawan natin ay iba-iba. Pero nagkakaisa. Dahil lang sa isang ulo. Mamaya pag-uusapan natin. Yan ay wala iba kundi si Kristo. The unity that you want to grow is the unity that you and I must simply accept and celebrate regardless of its imperfection. Hallelujah, praise the Lord. Regardless of the challenges, we belong to one family. And therefore, hindi ko hahangarin na sirain aking kapatid. Pwede kong kontrahin kung mali siya, pero hindi ko siya sisirain. Amen? Amen? Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. This unity that you want us to talk about is a unity that you and I must simply accept. Do you accept that you belong to one family of God? Can you hear other amen? Therefore, we must settle it in our heart. I belong to one family of God in this church. And therefore, hindi ako aalis. Kahit na may ka-diferensyahan, kahit na may conflict, kahit na may mga disappointment, I will never leave my family. Amen? Sika nga natin lahat, I will never leave this church. Sabi ng 1 John 2:19, they went out of us because they were never with us. If you truly accept the Lord, you belong to this family. And so, whatever happens, hindi mo iiwanan ang simbahang ito. Pumalakpak nga ng malakas at tuloy-tuloy ang mga praise the Lord. Pangalawa, ang sabi po ng talata, ang sabi po dito sa talatang ito, it's something that we must accept because one Lord, one baptism, etc. Wala. Ang daming, puro one. That's our common denominator. It's never our option. Pangalawa, ang sabi po, this is unity is something that you and I must nurture. Everybody say nurture. Ito bang bulaklak na ito, Pastora, ay totoo? O kunwari lang? Kunwari lang. Yung mga totoong bulaklak, para patuloy na yumabong, kailangan dinidiligan. So yung unity, sabi ni Apostle Paul, is something that you and I must nurture. Ang sabi po verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ano po? Through the bond of peace. Make every effort. Ito yung kabalintunaan. Binigay sa iyo yung unity, pero kailangan alagaan mo. Okay? It is something that you and I must take care of, must nurture. At ang sabi po, make every effort.
ang unity ay niregalo sa iyo. Ngayong niregalo na sa atin yon, ang sabi, alagaan mo. At ang pag-aalaga dyan, may effort. Sigan nyo nga, effort. Mag-e-effort ka. Ayan. Kaya, ibig sabihin, huwag kang makikibahagi sa mga divisive activity. Yung bang alliances, kampi-kampihan. Kanino ka kampi? Ha? Kanino ka kampi? Ako kay kampi ganito. Hindi. Minsan ay nagbo-broadcast ako sa DCAS. May nag-text sa akin. Sabi niya, Bishop, bakit maka-Marcos ka na? Kasi pinapurihan ko ang ginawa ni Pangulong Marcos na pinaglaban niya ang West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea. Hindi totoo at hindi tama ang ginagawa nila Marcoleta at ng kanya mga kasamahan. Atin ang West Philippine Sea. Akin lang yata. Atin ang West Philippine Sea. Diba? O di, in-appreciate ko. Tapos hininto niya yung tokhang. Patay-patay. Lahat ng kontra, gagawing connected sa droga. Hininto ni Bongbong. O di, in-appreciate ko. Sapagkat ang buhay ay mahalaga sa Diyos. At redemption ay napakahalaga. Kaya nga hindi ko maintindihan si Senator Robin Hood Padilla na yun daw edad ng kriminal dapat ibaba sa 10. Abay, wala. Ang daming fake news tungkol dito, mga kapatid. Hindi totoong hindi paparusahan ang minor de edad na nagkasala. Merong parusa. Kaya lang sinasabi ng batas, merong redemption dapat. Abay, kinalimutan ni Senator Padilla na siya'y nakulong. Pero ngayon, nare-redeem siya. Naging senador pa. Nandiyan ho ba kayo? Kaya kahit gaano kasama at maraming pastor na dating drug addict nang kumilala kay Kristo, addict pa rin kay Jesus. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ay, bay, kung noon pa man tinutukhang na, di hindi naging pastor. Kaya, natuwa ako kay Pangulong Bongbong. At ang sabi sa akin, Bishop, bakit maka-Marcos ka na? Balingbing ka pala, sabi sa akin. Dati maka-Aquino ka. Sabi ko, I'm sorry. Hindi ako maka-Aquino, hindi ako maka-Marcos, hindi ako maka-Leni, hindi ako maka-Duterte. Ako ay maka-Jesucristo. Amen? At sabi ng Biblia, John 14:6, si Jesus ay daan, ang daan. Kaya pinapangaral ko ang kaligtasan. Si Jesus daw ang buhay. Kaya isinisigaw ko ang pag-asa ay wala sa politiko. Ang pag-asa ay na kay Jesus. Amen? At si Jesus daw ang katotohanan. Kaya nilalabanan ko ang fake news. At nagtuturo ako na dapat nagpa-fact check at dapat nakikinig sa mga matinong mga vlogger. Huwag yun at yung vlogger na yun, pinapakinggan mo. Kaya naluluto ang utak mo. Huwag kang TikTok. Mag-research ka. May chat GPT na. Pwede mong itanungin. Ano po? Mga kapatid, we are followers of Jesus Christ. Amen? We should never be follower of any politician. Nung ako'y alukin ng dating Pangulong Noynoy ng Cabinet Rank Secretary, ako'y nanalangin at tinanggihan ko. Ang sabi na iba, bakit mo tinanggihan? Sabi ko, pag tinanggap ko, magiging boss ko si Noynoy. Ayoko nun. Gusto ko ako ang boss niya. Kaya kung may mali siya, ako ang unang magtutuwid sa kanya. Kaya sa 6 na taon niya, yun ang aming relationship. At sabi na iba, how could you keep, paano mo na-keep yung paggalang ng isang pangulo ng bansa? Sabi ko,
Huwag mong bulahin. Sabihin mo ang totoo. At yan ay sabi niya mismo, ang hirap maging pangulo. Marami mambobola. Anya. Bibihira ang kagaya ninyo na malakas ng loob na magsasabi sa akin na nakikita niyong mali at dapat kong iayos. Well, sabi ko, because I am a minister of God's Word. And I must minister with you with the whole counsel of God in the Holy Bible. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya po, ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga. When the Bible speaks of making all the efforts, kailangan magkaiba-iba man tayo, huwag kang nagiging instrumento ng pagkakahiwa-hiwalay. Hindi ibig sabihin, dapat pareho na lang tayo ng pananaw. Hindi, pwede magkaiba ng pananaw. Pero huwag kang magsususul, huwag ka na sumama dyan, huwag ka na sumama dyan. Iwasan mo yan. Wag. Nandyan ho ba kayo? Marami ganun sa church yung naghahabang uso. Sama-sama tayo. Liwalay. Do not be a part of any divisive act in the church. Amen? Amen? Ano yung make every effort? Well, ibig sabihin, pag may friction, sabi ng Bible, lumapit ka. Pag-usapan ninyo. Nandyan ba kayo doon? Pag-usapan nyo. Ano sabi ng Matthew 18? Lumapit ka doon sa taong kadipresyahan mo. At sabihin mo sa kanya nang kayong dalawa lang. Nandyan ba kayo? Huwag mong isali ang mga marites at ang mga tolits. Kayong dalawa lang. At malamang kayo magkakasundo. At kung hindi kayo magkasundo, kukuha ka ng kakampi. Hindi kakampi. Kukuha ka ng witness. Hindi kakampi mo. Para kausapin mo siya na may witness. At malamang magkakasundo kayo, sabi ng Biblia. At kung hindi pa rin, tawagin mo na ang church o the leadership of the church. Mga kapatid, alam niyo ba na maraming problema sa church ay dahil hindi natin inaharap eh. Kung kanino natin sinasabi, yung reklamo natin, ayaw nating harapin ng face-to-face. Nandiyan ba kayo? Yung nakatalikod, pero pagkaharap na, hi, hello, plastic. Ano? Huwag tayo ganun. Di ba, kapatid, pwede ba kita makausap? I have something to tell you. Ang sarap nun. Ha? Kaya ikaw nga, huwag ka na tumingin. Iba ba? Pag may nagsusumbong sa'yo, bayaan mo magsalita. Pagkaraan, sabihin mo, sandali, bakit sa akin mo sinasabi? Dapat sabihin mo yan sa kanya. Yan. Di ba? Amen? At ikaw naman, huwag mo paniwalaan 100% yung sinabi niya. Kasi ganit lang siya eh. Okay? At pagkaraan sabihin mo, kapatid, bibigyan kita ng 1 linggo para ikaw ang magsabi sa kanya. Pag hindi mo sinabi, isusumbong kita sa kanya na sinasabi mo yan tungkol sa kanya. Pwede ba yung ganon? Andyan ba kayo? Ayun, nangyari sa amin yan. Kami mga bishops. Ano po? Minsan sa isang pagtitipon, meron isang bishop na nagsasalita ng laban kay Bishop F. Tindero. Nagsasalita. Sabi ko, excuse me, Bishop, sabi ko, I think what you are saying is not right, sabi ko. This is wrong. You and I were there. We both know what happened. Tapos, ang ginawa niya, hindi, ako naman ay nagbibiro lang. Hindi, binawi niya. Pagkaraan, sabi ko sa kanya, Bishop, I'll give you an hour or so to talk to Bishop F. Otherwise, I will call him myself and tell him what you are saying.
Hindi, binibiro niya lang. Ginawa niyang biro-biro. So, di pagkaraan ng isang oras, tinawag ako si Bishop F. Sabi ko, pare, itong kaibigan natin, pinagkakalat dito na ganire, ganun. Sinabi ko sa kanya, dapat sabihin sa'yo, wala siyang planong sabihin, kaya gusto ko kayong i-bridge. You need to confront him. Sabi niya, ganun ba? Sige, sabi niya. Tatawagan ko siya para mag-usap kami bukas. Sabi ni Bishop Tindero, hindi ko na lang sasabihin na ikaw ang nagkwento sa akin. Yun ang sabi niya. Sabi ko, hindi. Sabihin mo ako ang nagsabi. Sapagkat ako ang saksi. Para magkaayos-ayos. Nandyan ho ba kayo? Sapagkat hindi ko kayo gustong sirain. O sila nagharap ngayon. At after a month, pareho sila nagpasalamat sa akin. Amen? At hanggang ngayon, magkaibigan sila. At kami tatlo ay magkakaibigan. Nandiyan ho ba kayo? Kaya kung minsan, kailangan natin yung ganun. Huwag kang salita na salita pag nakatalikod ng isang tao. Kailangan. Ito pa, pag hindi ka kasali, huwag kang sumasawsaw. Nandiyan ba kayo? 5 anak ko Pag nag-aaway-aaway yung mga anak ko, sumbong dito, sumbong doon. Papa, gano'n. Sabihin ng pangatlo ko, yung pangatlo ko, mahilig sumbong. Papa, si kuya, gano'n Oops, sige. Andali, Kuya, alika rito. Bakit po? May nagreklamo. Nirereklamo ka ni Eunice. Tapos, ikaw kuya, nireklamo ka, Eunice, ihanda mo yung reklamo mo. Maupo tayo. Tapos yung 3 kong anak, nakatayo. Sabi ko, kayo, kasali ba kayo? Hindi po. Yung hindi kasali, labas. Pinapalabas ko 3. So, kaya 3 lang kami sa kwarto. Yung anak kong nagreklamo, pangatlo kong anak, at saka yung anak kong nirereklamo, yung panganay. Nakasara ang pintuan. Ang hindi kasali, huwag sumasawsaw. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumasawsaw. Sabihin ko, Eunice, ano yung reklamo mo sa kuya mo? Papa, kasi si kuya, sandali. Huwag mo sa akin sabihin. Sa kanya mo sabihin. Makikinig ako sa usapan ninyo. Hello? At pagsasabi niya sa kuya niya, iba na tono. Iba. Iba ang tono pag pasumbong sa akin, iba ang tono pag yung talagang involved. Kuya, kasi mababa na tono. At yung si kuya naman, kuya, ano ang masasabi mo sa nireklamo sa iyo? At ang sabi ng kuya, Papa, kasi, huwag mo sa akin sabihin. Sa kanya mo sabihin. Makikinig ako sa usapan ninyo. Eunice. Kasi, alam nyo, ilang minuto lang, nagyakap na sila. Ayos na. Nagpunasan pa ng mga mata ang luha. At pagkaraan, sabi ko, hindi na ba namamaga mata mo? Okay. So, dito muna tayo. Pag hindi na namamaga ang mata, saka tayo lalabas. Anong okay na sila? Saka namin binuksan ang pintuan, lumaglag yung 3 usisero. Nakikinig pa sa Paul. Pagbukas, lumaglag sila. Alam niyo, maraming ganun, nakikisali. Nakikisali. Pag hindi ka kasali, huwag kang sumasawsaw. Amen? Amen? Taas mo kaliwang kamay mo. Taas kaliwang kamay. Tapikin mo na sa kaliwa mo, sabihin mo, pinaparinggang ka. Huwag kang sumasali. Yun ang make every effort. You know, I can go on and on and on to talk about how can we make every effort. But let me just stress the fact that unity is a gift of God. We must accept it. It's never an option. And this unity is something that we must nurture to grow. Kaya susundin natin ang biblical teaching on how to grow the relationship. On how to grow the relationship. We need to learn to rebuke, remind each other. We need to restrain ourselves. Pag hindi ka kasali sa problema,
huwag kang sumasawsaw. Kung hindi ikaw ang nagreklamo, hindi ikaw ang nagreklamo, hindi ikaw ang authority to act on the problem, huwag kang sumausaw. Amen? Ba? Talagang marami yata sumasasaw dito, hindi maka-amen. Amen? Are we learning? Mga kapatid, when God gave us the unity, He also trusted us to nurture that unity. Let us not be the instrument of the enemy na magkaroon ng division sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw, nagkakaisa. At huwag nagsasalita sa likod ng isa't isa. At huwag kang sumasali sa problema na may problema. Paano naman yung problema ng bansa? Bakit tayo sumasali? Dahil sa democracy, tayo ang boss ng mga politiko. Nandiyan ho ba kayo? Sabi ng konstitusyon, we, the sovereign Filipino people. Kaya, pwede tayo mag-ingay kung may maling ginagawa. Nandiyan ho ba kayo? We need to pray and watch. Pray for them and watch for them. Pag sinabing watch, hindi ka nakatingin lang. Kailangan bantayan natin sila na nagsisilbi sila at tinutupad nila ang pangako nila. Kaya huwag kayo mag-aatubili na tuloy-tuloy na sumigaw ng sigaw na mga kurakot-i. Ayaw niyo makulong? Mga kurakot-i. Yan. Iba ayaw pa. Ha? Mga kurakot-i. Dapat mo tayong sumisigaw. Kasi, in a democracy, we are empowered by the Constitution. And Romans 13 talks about authority, which is not only the person in power, but the authority according to the governing system. And in the system of democracy, the highest is the people. Nandiyan ho ba kayo? Kaya kailangan kumilos tayo. Kaya dapat sisigaw natin, mga kurakot-i, mga ninakaw-i. Balik. Huwag ikulong yung ninakaw, ibalik. Yung ninakaw, ibalik agad. Alam nyo, nung panahon ng Napoles, milyones ang ninakaw. Nakulong naman ang mga magnanakaw, pero pinakawalan. Kaya ngayon, hindi kataka-taka, bilyon na ang ninanakaw nila. Pag ito pinakawalan pa, susunod, trilyon. Kawawa ang kaapu-apuhan natin. Kaya kumilos ka, mag-ingay ka. Huwag ka maging tagapagtanggol ng politiko. Dapat tagapagtanggol ka ng kapakanan ng bayan. Dapat tayo mga Pilipino pag may sakit, hindi ka na nakikiusa sa politiko na bigyan ka ng letter of guarantee. Dapat pagpunta mo ng ospital, ikaw ay bibigyan ng serbisyo medikal. Gusto nyo ba yon? Konti lang ha. Gusto nyo ba sa Pilipinas darating araw, pagpunta mo, hindi ka hahanapan ng down payment? Sabigaw nga ng amen. Gusto mo ba na mayroong magandang health service sa Pilipinas? Can you hear other amen? Kailangan makilaho ka. Huwag kang walang pakialam. At kailangan hindi ka bulag na tagasunod ng politiko. Isigaw natin ang ating panawagan sa mga politiko para sila ay magsilbi ng tunay. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. We have responsibility. Ganun din sa ating church. We need to make every effort. Every effort. Pangatlo at panghuli, mahirap kalaban ng merienda. Mukhang nag-aantay na ng merienda, Pastor Paul. Ano po? Ang sabi po ng talata, ano po? Verse 2. Favorite ko yung verse 2. Pwede bang basahin natin yung verse 2? Pakibasa po ng malakas yung verse 2. 1, 2, ready, aloud, read. Wow! What are these? Ano po? Ha? Mga kapatid, these are character. These are character. So unity, thirdly, can we show it? Ano po?
Next slide, please. It's not only something that we must accept, a gift. It is not only something that we must nurture. Ano po? Kundi pangatlo at panghuli, can we show the next slide, please? Importante po, yung ating pong karakter. Ano po? It is a gift to live out. Lakaran mo sa pamamagitan ng pagkatao natin na napapahubog kay Kristo. Ayan. Balikan natin verse 2. Be completely, ano sabi? Humble, gentle, patient, bearing with one another in love. These are Christ-like character. Ibig sabihin, napakahalaga na magpatuloy ka sa paglakad mo na maging kawangis ni Jesus. Yung ugali mo, patuloy mong pahubog sa Panginoon. Nandyan ho ba kayo? Hindi lang tayo tinatawagan na maglingkod. Kundi habang tayo naglilingkod, yung ugali mo, pinapahubog mo kay Kristo. Hanggang sa patuloy ka maging kamukha ni Kristo. Kaya minsan ginagamit ng Diyos yung mga taong hindi mo kursunada para hubugin ka na magkaroon ka ng forbearance. Forbearance. Nandiyan ho ba kayo? At kung minsan, sinasadya ng Panginoon na makita mo yung mas magaling sa'yo para ikaw'y matutong magpakumbaba. At kung minsan, dinadalang ka ni Lord ng mga taong nakakaubos ng pasensya. Meron bang ganun tao? Ha? At kung minsan, asawa mo pa ang nakakaubos ng pasensya. Ano? Huwag ka mag-alala. Kung ikaw na ubusan ka ng pasensya sa asawa mo, huwag ka mag-alala. Ang asawa mo, na-impatient na rin sa'yo. Pareho lang. Sa suma total, huwag mong hanapan ang kapatiran sa Panginoon ng pagbabago. Ikaw ang magpatuloy sa pagbabago ng iyong ugali. Hallelujah, praise the Lord. Ha? Tatlo lang pumalakpak, yung iba ayaw magbago. Ha? Nang tanggapin natin si Kristo sa ating puso, ginawa niya tayong bago nilalang. As a new creation, we need to live out that new creation. At gagamitin ng Lord ng mga kapatiran ng kaiba ugali, nakakapuno, nakaka-disappoint, para hubugin ka. And at the end of the day, ikaw ang panalo. Kasi, nagpapahubog ka. Alam niyo sa mag-asawa, para magtagal, huwag kayong maghanapan. Pag ang lalaki, hinahanapan niya ang babae ng mga gampanin ng babae. At si babae, hinahanapan niya si lalaki ng mga gampanin hindi nagagawa, mawawasak ang marriage. As a family counselor, I always say, intindihin mo yung toka mo. Halimbawa, ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 22, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. O yan ang intindihin mo. Paano magpasakop? Paano kung magkapasakop? Hindi maganda ugali niya. Problema niya yon. Ang problema mo, magpapasakop ka ba? Amen? Amen? O, sabi rin na ng verse 25, mga lalaki, mahalin nyo ang inyong misis tulad ng pag-ibig ni Kristo. O, sabihin, paano ko mamahalin? Ang daldal? Napakadaldal ng misis ko? Aba, problema niya na yun. Ang problema, ikaw, magmahal ka kagaya kay Kristo. Kaya kung pareho nilang iintindihin ang kanilang mga toka, alam nyo, they will find themselves strengthening the same marriage and the same family. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sa church, ganun din. Huwag mong hinahanapan si pastor. Huwag mong hinahanapan si elder. Ikaw, ano ba toka mo? Sa Ephesians chapter 4, pag tingnan mo hanggang verse 16, ang sabi doon, as each one
Bawat isa ay gumaganap ng kanyang tungkulin. Hindi sinabing bawat isa ay nagbabantay at nagiging palahanap. Wala. Sabi, bawat isa. Yan po. Subukan mo. Titigan mo ang isang tao sa mata. At pagkaraan ng ilang segundo, magtanggal ka ng muta. Ano gagawin ng katitigan mo? Magtatanggal din ng muta. Ganun yun. Huwag kang demanding. In a relationship, you should model. You should model Christ-likeness. In the church of Jesus, you must model a life that is being transformed to the likeness and the image of Jesus Christ. Hallelujah. And when that happens, nako, ang church ay patuloy na lalago. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. You can never find a perfect church. But you belong to a church that is pleasing to God despite of differences. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang intindihin mo, anong ugali mo ang kailangan mo pang pahubog sa Panginoon. Halimbawa, yung humility. Ang sabi ng Bible, humble yourself therefore under the mighty hand of God, and He will exalt you in due time. Listen. You and I have the option to make a unilateral decision to humble ourselves. Or, pag nagmatigas ka, ang Diyos ang gagawa ng paraan under His mighty hand para matuto ka magpakumbaba. Why? Because God wants to lift you up in due time. Gusto kang pagpalain ng Diyos. At ang hadlang sa pagpapala ay ang kayabangan mo. Kaya ang panawagan ng Biblia, itapon mo na yung kayabangan mo. At pag tinapon mo, itataas ka ni God. Pag ayaw mo na maitapon, dudurugin ka ng Panginoon para magpakumbaba ka. Ano gusto mo? Mag-volunteer ka na magpakumbaba? O mapilitan ka magpakumbaba? Yung pinagmamayabang mo, tatanggalin ni Lord. Sino handa mag-volunteer magpakumbaba? Sumigaw ng malakas na amen. Yang kayabangan daw, parang bigote. Yang bigote, araw-araw tumutubo. Kaya ang kayabangan, araw-araw tumutubo. Ha? Kaya dapat araw-araw pinapaahit sa Panginoon, Lord, ahitin mo ang kayabangan ko. Amen? Pumalakpak nga ulit ng nag-amen. Ayan. Imagine niyo a church who are walking humbly before God. Exciting what God can do in the church. Tapos a church whose members are gentle with one another. Gentle. Hindi brusko. Hindi pinipilit. Yan ang pagkakamali natin mga Pilipino. Sabi natin, kailangan ang leader strong. Hindi maayos ang bansa. Hindi natin kailangan ng strong leader. Ang kailangan natin ay strong system. Nandiyan ho ba kayo? Kaya ang ating kapatid sa Panginoon, si Vico Soto, tinatanong, anong tatakbuhin niya? Sabi niya, yan ang problema sa Pilipino eh. Personality-oriented tayo. Ang kailangan natin ay magtaguyod ng sistema ng pamahalaan na hindi nakadepende sa personalidad. Amen? Amen? Because we only have one Messiah and His name is Jesus. No other politician can be a Messiah to the country, to our Philippine beloved country. Huwag yung pag siya naging Pangulo, ang Pilipinas ay iman. Si Lord ang pag-asa natin. Pumalakpak nga ang lahat ng sabi si Lord ang pag-asa. Ayan. Kaya, gagamitin mo ang Bible sa pagpili ng pagboboto mo. Okay? Sa pagpili. Ano ang mga kwalifikasyon? At yun ang hahanapin mo. At wala naman sa kwalifikasyon ng mga leaders sa Bible na kailangan strong. Wala. Wala. Kailangan courageous. Ayun.
Strong and courageous. Ibig sabihin, it has nothing to do with personality. It has to do with the confidence in the Word of God. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of your mouth. Therefore, be strong and be courageous. Why? Because of the Word of God. And then verse 9, be strong and courageous because of the Word of God. Hallelujah. Ay mga kapatid, mga minamahal, minsan meron kaming pagtitipon sa national gathering. At ang pinag-uusapan, kailangan nating makabuo ng isang political party na tatawagin nating United Christian Party. Ang lahat excited. Ako hindi nakibo. At pagkaraan, yung facilitator, sabi niya, Bishop, hindi ka nakibo. Magsalita ka. Ano ang masasabi mo? Sabi ko, I'm sorry. Hindi ako naniniwala na kailangan natin magkaroon ng Christian party. Ang pangarap ko, mag-disciple tayo ng mga magiging politiko at politiko. At bayaan natin silang maging miyembro ng iba't ibang partido. Pero pag may issue, nagkakaisa sila laban sa mali at isulong ang tama. Amen? At magugulat ang tao, bakit ito magkakaibang partido, pero magkakakampi? Pag ang issue ay ang pera ng bayan na dapat gamitin sa mamamayan. Amen? Are you listening? Kaya mga kapatid, we only have one Messiah, and His name is Jesus. Kaya, let the Messiah continue to transform us. Yung ating ugali, yung ating pananaw, yung ating pananalita. At sabi niya, be gentle. Ano po? Be patient. Ang pagbabago hindi pwede mabilisan. Hindi pwede mabilisan na magic. Hindi po. Dahan-dahan sa sama-sama natin pagkilos, sa pananalangin at pagbabantay. At ang sabi, bearing with one another. This has to do with character. Mga kapatid, may the Lord speak to our hearts. I want to congratulate you for your chosen team. Ano po? Now the challenge is very simple. Are you willing to firmly accept that I belong to God's forever family? Mamahalin ko ang simbahang ito. Can you hear other amen? Can you hear other amen? At pangalawa, hindi ako magiging palahanap sa simbahang ito. I will contribute to this church. Can you hear other amen? Humihina. Can you hear other amen? At pangatlo, ito pinakamahalaga. I will continue to pursue my journey to Christ-likeness para ako ang maging modelo sa magandang plano ng Diyos sa simbahang ito. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Kausapin mo kami, Panginoon. Ang banal na pagkakaisang pinagkaloob mo sa amin ay amin nawang patuloy na maalagaan, maitaguyod, at maging dahilan ng patuloy na pakikibahagi namin sa dakilang tagubiling mong gawing alagad ang buong Pilipinas. Habang tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata kung ito ang prayers mo and you want to become part of unity in your church, taas mo ang kanang kamay mo. Yes, amen. You want to become part. You want to make all your effort to become part of this unity. Just raise your right hand. Lord, nakikita mo ang kamay ng iyong mga anak. Alam mo ang aming pong sitwasyon. Alam mo ang mga disappointment namin kung pagkaminsan. Ngunit narito ang bawat isa, nagtataas ng kamay, nagsasabi at nagpapahayag na kami makikibahagi sa pagtatag at pagkapalago ng pagkakaisa ng simbahang ito. Selyohan niyo ito sa aming mga puso. At ito rin ang baonin namin sa aming pamilya na kami magiging bahagi ng pagtataguyod ng pagkakaisa ng aming mga pamilya. At ganoon din, Panginoon, sa aming pambansa. Kami magkakaisa at magiging bahagi ng pagkakaisa na isulong ang mabuti, labanan ang masama. Purihin ka, Panginoon. Selyohan niyo ito sa aming puso. Sapagkat ito ang aming dalangin, in Jesus' name, all God's people shout and say, magandang hapon po and happy anniversary in behalf of PCEC.